For today's video, kasama natin ngayon si Mr. Junbert Bartolome ng Saudi Arabia. So syempre, habang nagkakwentuhan tayo ng buhay OFW from Saudi Arabia, kung ano ba yung buhay niya doon. So, kakain tayo, magbumukbang muna tayo. So tanggalin natin yung tissue. So magbumukbang tayo kasi dito, dinala ko si Mr. Junbert sa fish market. So dito sa fish market, ano yung in-order natin? Dalawang crab. Dalawang mud crabs, and also meron kaming Tawag dyan, alimang, ano? ano tawag dito, meron tayo talaba. So sige, kakain muna tayo kasi medyo nagutom na rin kami. Okay. So, doon ba sa Saudi Arabia may mga ganito rin? May mga paluto? Walang ganito. Walang paluto sa Saudi Arabia. So, magkakamay kami guys, and yes, so prepare. Inisip ko magsalamin ako, hindi. Kaso pangit naman pag nakasalamin kasi kumakain tayo. Ay, ganun ba? Ang laki guys, oh. Mas itaas natin. Okay, sobrang laki niya. So, dalawa yung pinaluto namin. Isang, shit, sobrang laki. Dapat may pamukpok pala to. So, isang, Hindi, ihuli natin yung kamay. yung kamay. Isang cajun. Tignan mo kung sobrang gaano kalaki. Grabe. Saka isang Steam. Butter. butter garlic. So, okay. So, tikman muna natin bago tayo magkwentuhan. Kasi pang oh my God. Ang taba niya. Ganun pala ito. Wow. So, kamusta naman ang life as an OFW, Mr. Junbert? Parang mahirap magkwentuhan guys, ang kumakain, no? Kasi lalo masarap kinakain. Sa Saudi, okay naman, nakakaraos naman. And ano ba yung ano? Nakakaraos naman sa Saudi. Parang feeling ko, okay na okay ka dun sa Saudi Arabia. Ilang years ka na ba dun? 5 years. Tagal na rin. So 5 years, medyo bata-bata ka din parang na ibang bansa. Ikaw na ta. Kunin mo Then na to. nag-graph tayo. Oo, kunin mo to. Kunin mo rin to. Ibaba mo na lang dyan, no? Kasi, may iba yung sauce. Okay. So grabe yung taba. Laki. So balita ako, sikat ka daw sa Saudi. Balita mo lang yun. So guys, by the way, si Mr. Junbert is meron siyang 100,000 followers sa TikTok at meron din siyang 30,000 followers sa Facebook. Medyo talagang feeling ko kapanahunan mo ngayon. Kapanahunan na Panahonan. Kamusta naman yung pag-travel dito sa sa Dubai? Pangalawang beses ko na to mag-travel. Oo. Pero ito yung travel ko na medyo na-enjoy ko kasi the first time na nag-travel ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Bakit? Kahit nag-rent a car ako, Oo. hindi ko maano yung lugar, Hindi mo kabisado, hindi Oo, mo hindi alam ko kung saan ka kabisado. pupunta. Hindi ka Oo. ba nag-search? Nag-search ako sa mga TikTok, sa mga kung anong puntahan. Kung doon, kunwari, unlike pagka may alam talaga yung kasama mo, Oo. maano mo talaga, maiikot yun talaga. So guys, by the way, si Mr. Junbert ay nag-decide dito ng 5 days. So ginala natin siya kung saan-saan dito sa United Arab Emirates. At tomorrow pupunta rin tayo ng Abu Dhabi. Yeah. Dito kasi talaga, mas okay talaga na parang, ako kasi nag-i-enjoy din ako sa mga tao i-tour ba dito sa UAE. Lalo na mga napuntahan ko na, pag dinala mo, parang na-amaze kayo. Di ba? Ang sayo na ganun. Ang sarap i-share yung experience mo pagkatapos sa iba ng mga turista dito. Oh, Kung marami kang pera. hindi, kahit hindi ka masyado maraming pera kasi talagang ang Dubai kasi is talagang dinadayo yan para magpa-picture, Oo, para dream country talaga. Oo, gawin yung mga gusto gawin. Ikaw, may plano ka bang magtrabaho dito sa Dubai? Kung bibigyan ka ng opportunity, for example, merong work. Depende kasi nung una, ito talaga yung dream country ko, di ba? So dito talaga yung pinaka-target kong lugar na tatrabaho, puntahan or magtrabaho as an OFW. Oo. Pero sa nakikita ko kasing life dito, iba eh. Sobrang laki ng difference. Bakit? In terms sa pera, Oo. sa bahay, alam mo yon. Feeling ko kung maliit yung sahod na
or may opportunity ako dito, yung sahod ko is hindi naman enough, baka wag na lang. Parang ganun. Oo. Guys, alam niyo ba kadalasan sa mga client ko from Saudi Arabia is gusto talaga nilang pumunta dito sa United Arab Emirates para magtrabaho kasi nandito daw yung freedom. Pagkatapos kasi yung iba talaga sa Saudi Arabia puro trabaho lang, bahay, medyo naboboard sila. Walang alak, walang ganito. Pero ikaw parang iba ka sa mga OFW mga nakilala ko na talagang gusto mong mag-stay. Kasi 5 years ka na rin sa Saudi Arabia eh. Parang tinitingnan mo pa rin na parang kung mas okay yung opportunity dito, dito ka. Pero kung as of now, kontento ka talaga doon sa Saudi Arabia, no? Ako kasi hindi ko naman... Kasi po, kuya, sorry po. Pwede mo mahingi ng pamukpok? Yung pang-open po nito. Thank you. Trap tracker. Ikaw? Ako kasi hindi ko naman iniisip yung kailangan happy ka lang. Oo. Kailangan isipin mo rin yung mga... yung about sa decision mo sa buhay. Oo, masaya ako dito. Sige, mapupuntahan at mapupuntahan ko yung mga gusto kong puntahan. Nandito ako mismo. Pero, paano na lang yung ano ko, yung fun, yung pera ko, di ba? Kung hindi man enough, paano ko mapuntahan yun? Guys. Totoo. Thank you po. Parang sinasabi mo talaga na actually, okay yung ganun na kasi kadalasan din sa mga nakikilala ko from Saudi Arabia, talagang sa Saudi Arabia, kung gusto mo makaipon, makakaipon ka. Kasi bahay, trabaho nga lang. Tapos, katulad mo, ikaw kasi siguro okay yung trabaho, may freedom ka. Sa trabaho naman, hindi ko masabing 100% maganda siya, pero... Walang perfectong company, totoo naman. Oo. Pero mas, siguro kung nakikita ko sa ibang OFW, may compare ko yung trabaho ko ngayon sa doon. Parang magpapasalamat na lang din ako kasi parang kung mas maraming may worse na company, di ba? Huli mo na lang. Ang hirap palang ibukas nito guys, mamaya na yan. Okay. Hindi, ang sinasabi ko din doon is talagang kung okay ang company. Kasi katulad ngayon, nandito ako sa Dubai, nakapag-leave ka, di ba? Pinayagan ka makapunta dito. Actually, yung pag-leave ko na to, hindi naman to, hindi siya pinano. Nagano kasi, bigla kasi kakabalik ko lang galing Philippines eh. So, hindi ako nag-expect na payagan ako. Nag-try lang ako magpaalam sa supervisor ko. And binigyan naman ako ng leave. Pero hindi masyado mahaba. Kasi nga, kulang din kami. Kulang kami sa staff. Pero yun yung kagandahan kasi parang kung pinayagan ka mag-leave tapos nagbabakasyon ka lang dito. Kasi Dubai talaga is maganda for vacation. Pero kung sa iba, hindi kasi lahat din ng mga OFW na tumitira dito sa Dubai is sinuswerte. Sabagay. Alam mo yung mga OFW like yung iba, pumunta dito, mababa yung sweldo, tapos yung bahay talaga dito, nakita mo naman na talagang mahal. And first time ko nakita yung mga OFW na yung partition nung pumunta ako sa inyo. Nakita ko yung partition nila. Parang feeling ko hindi mo kaya mabuhay sa ganun. Hindi naman sa maarte pero sa life ko ngayon sa Saudi Arabia din pupunta ako sa pagkaganon ako mag-bed space ako. Parang mahirap mag-adjust ulit. Alam mo 'yon? Oo, mahirap talaga. Lalo na hindi mo pa alam yung galawan kasi dito. Pero yung iba talagang nagtitiis kasi depende sa sweldo, depende sa work nila, or depende rin sa mga kasama sa bahay nila kung masaya ba. Kasi minsan yung iba kahit madami doon basta masaya, hindi sumasakit ang ulo mo, okay ako sa ganun. So ano ba ang work ni Mr. Junbert sa Saudi Arabia? Visual merchandiser ako. Virtual merchandiser for 5 years na. Apo, medyo mainit lang po. Same company. Okay naman po yung ang harap po. Same company for 5 years. Never found a transfer. Ano yun, nag-start ka as BM talaga or naging manager ka na ngayon? BM. Okay. Paano mamuhay ang mga Filipino sa Saudi Arabia? Simple lang talaga. Typical na OFW. Parang tayo nila yung natira dito sa mainit. Okay, kasi nakita ko dun sa madami kang followers. Tapos guys, kasi ngayon magkausap talaga kami ni Mr. Junbert about doon sa business niya sa pomade. Kasi nakaka-curious naman talaga, siya pala ang may-ari ng FS Pomade. Akala ko dati siya lang yung nagpo-promote or what, pero ikaw pala talaga yung may-ari, no? Ang galing. Paano mo yun, paano mo na discover na parang
Or paano mo naisip na, ay gusto ko ng business na ganitong business, magpapamade ako? Hindi, nung medyo teenage pa lang ako, yung medyo bata-bata pa. Oo. Bago ako mag-abroad talaga, parang nag-iisip talaga ako ng business na pwede sa akin. Oo. Yung business na alam mo yun, na kaya kong endorse sarili ko. Oo. Diba? So yun ang binigyan ako ng opportunity na makapag-create ng sariling brand. Pero paano mo naisip na parang gusto ko ng, parang ganun, ang dami kasi di ba, yung iba, pagkain, ganito, paano mo naisip na parang, ay gusto ko ng sa buhok? So mahilig ka talaga sa hair wax, ganyan? Tayo kasi siyempre, mga lalaki, Oo. number one talaga sa atin is buhok, di ba? Oo, totoo. Lalaki. Lalaki, parang, parang sorry po, yun nga, madami din Diba? ako. So okay mo. Vlogger yun lang. Sige nga, follow natin po. Sa YouTube po, Kuya Well in Dubai, and siya po is Kuya Dubai? Kuya Well in Dubai po. Siya po is Junbert Bartolome. So sikat po siya sa Junbert Bartolome. Sa TikTok ako. Sa TikTok po siya sikat. Dunbert? Bartolome. Opo. Ano sa oil Pilipinas? Sa Nueva Ecija po ako, and siya is sa Happy. Capiz po. Kayo po? Quezon po. Kasi follow ko nila kaya. Oh, thank you. Okay guys, nag-video kasi kami dito, so may mga nakakapansin na nagmumukbang kami, pero ang sarap ng food So nasa na nga tayo? Nandun ka sa FS Pomade. So yung nag-iisip ka talaga ng gusto mong business, pagkatapos, paano ang galing? Kasi guys, alam nyo, nakaka-proud yung mga Filipino na ganito na parang hindi lang typical OFW na meron talaga siyang business na yung pag-online mo is may purpose kung bakit mo ginagawa yun, di ba? Parang to promote your product or what. So, paano talaga? Paano mo na okay, meron pala ditong nagpo-formulate, ganyan. So, paano ka nagpo-formulate? FS Pomade is from Philippines. So doon yung formulation tsaka yung manufacturer. Oo. Ayun, from Philippines na dala pa sa Saudi Arabia para doon namin ibenta. Doon namin minamarket. Pero meron din kami sa Philippines. Meron din kayo sa Philippines na shop. Wow, ang galing. Shopee. So ngayon, madami ka nang nabebentahan doon sa Saudi Arabia. Most of the time, market mo talaga is mga sa Saudi Arabia, no? In terms of benta, mas malaki yung benta sa Saudi Arabia compared sa Philippines. Oo. Please, nagagamit mo talaga ang social media sa pag-ano mo, sa pagmamarket ng product. At medyo mainit. Medyo naiinitan na ako dito. So, hello po. Kaya pa. Thank you. Kaya nga po yan. Thank you po. May talaga. Okay. Nabanggit mo kanina, siyempre nag-react ako dun sa lalaki. Kasi siyempre madaming tao na-curious sa'yo na parang, straight ba talaga si Mr. Junbert? Grabe naman tanong. Siyempre. 100%. Oo. Yeah. So, sa'yo magaling, straight ba talaga si Mr. Junbert? Straight siyempre. Straight talaga, okay. Kasi siyempre madami na-curious din sa... Ano, Ay, fudge! Ang sarap, guys. Look at this. papasasin pa yung mga comment. Hindi. Kabagay, baka Oh my God, look at this, guys. Ito yung parang pinakamasarap na mukbang na ginawa ko na talagang nasulit. Kasi grabe yung hipon. Oh my God. Pinagpapawisan ka pero ang sarap ng kain mo. Kami na lang yung natitira dito sa labas, guys. Sa labas kasi mainit. Mainit, sa loob sila lahat. Okay lang. Hindi naman lagi. Sa yung skincare. So, sa mo. So, kamusta ang skincare mo nun? Skincare? May Hindi ko masyad- nag-skincare ka ba? Kasi parang... Normal naman yung skincare, di ba? Kahit sa lalaki. Oo. Pero, ako kasi hindi ko siya napapriority gawa ng sobrang busy talaga. Nagagawa ko lang siya twice o 3 times a week. Ayun, yun muna yung mga importante. Basta magbigay ka ng time para sa sarili mo. Totoo, wait lang. Wala ko ng tissue. Ikaw, as madaming followers, may mga, kasi, nakasama kita, pagkatapos, ang bait-bait mo eh. Parang napaka-genuine mo sa mga tao. Pagkatapos, may mga nang babash din ba sa'yo online? Kung basher ng pag-uusapan, madami.
bakit madami nang babash sir? Pero hindi ko lang sila ina-entertain, alam mo yun? Oo. Hindi ako nag-entertain ng mga negative vibe. Kasi feeling ko maapektuhan pa ako kasi hindi pa naman ako sanay. Hindi ka pa sanay sa mga ano. Oo. Hindi Pero kung mayroon man, madami. Maraming kasi mga... may mga ginagawa ka bang masama para, alam mo yun? Kaya nga, May yun nga babash. yun kasi mga tao, wala ka namang ginagawang masama. Oo. Di ba? Open ka naman sa social media maglagay ng something or ano. Oo. Pero, ewan ko ba? Ba't ang dali na mag-judge sa tao? Anyway, hindi wala tayong magawa doon. Diyan saka siguro nakikurious lang din sila sa life mo. Yun nga, parang, siyempre, ano ba si Mr. Junebert? Sino ba si Mr. Junebert? Yung parang ganun, di ba? So, siguro nag-ano lang din sila na, ano ba yung kumukuha ng proof na, ay, ganito talaga tong taon to. Alam mo yun? Pero still, ikaw wag kang magpapa-apekto sa kanila. So, gusto parang rising pa ako. Hindi, wala to. Pero, ang hirap niya palang ibuka. Mamaya mo na pukpuk yan pag tapos na tayo. Tapos, pero grabe, ang sarap nito ha. Ang sarap niya, no? Nagay dito muna tayo sa loob. Ito yung isa. Hindi siya masyado mataba, pero okay na. Hindi ba siya masyado? Oo. Hindi madaming ano, loob-looban. Walang alig eh. Oo nga, no? Tsaka iba talaga yung lasa ng crab sa Philippines sa dito. Namiss mo na Nalimaw ba? Every kailan ka umuwi? Kung naman, di ba, 5 years ka na sa Saudi, every kailan ka umuwi ng Pilipinas? Every year naman ako umuwi. Every year. So, maluwag lang din pala dun sa Saudi Arabia. Kaya nga Sa company ko. Ay! Sa Saudi Arabia, may family ka din ba doon? Or mag-isa ka lang? Mag-isa lang ako doon, pero may mga friends ako na like family na din. Oo, ganun naman kasi Kumbaga talaga. sila yung second family ko doon. Tapos ano ka doon? Magkano yung mga binabayaran mo sa bahay doon? Yung bahay ko, kasama kuryente, tubig, internet. Naglalaan ako ng 1,200 in a month. Ano yung kwarto talaga siya? Kwarto, Or room, flat? room talaga siya. Kasama- Wala yung difference dito no, sa Dubai. Oo. Kasi nga naman kung dito talaga ako sa Dubai, baka piliin ko rin mag-partition para makatipid. Kasi matipid din akong tao eh. Matipid ka rin tao. Pero magaling ka ba makisama? Yun ang tanong. Kasi syempre, Oo naman. yung tipong, Kumbaga ako mas kilala ko yung sarili ko, mas sabi kong magaling ako makisama. Pero yung mga tao lang talaga kasing, ba minsan, hindi naman talaga perfect yon. Kasi sa trabaho talaga or sa labas, may makakasalamuha talaga tayong iba-iba ang ugali Iba-iba, ng oo. tao. Talagang yun nga, minsan it's either ikaw mag-a-adjust, yung iba ayaw mag-adjust, alam mo yun? So, or else magbubisitan kayo, or else mag-iiwasan kayo. So, ganyan talaga. Yung ate mo nandito pala sa Dubai, no? Buti hindi ka niya in-encourage na, kapatid, dito ka na sa Dubai, okay dito. Sasabihan niya rin ako, pero hindi naman tayo pabata eh, patanda tayo, di ba? So talagang, Iniisip ko yung you're looking Oo. for The future. the future talaga na parang, eto yung gusto ko. hindi naman sa gusto ko yung Saudi Arabia. Oo. Tingin ko lang na para makatipid at alam mo yun, makaipon. Oo. Saka Saudi Arabia. nakapag-travel ka naman. Saka sabi niya pala guys, nakabili na siya ng bahay. Hindi ko binabayaran pa lang. Binabayaran pa lang. So, pero at least, di ba, yung ganyan naman talaga kadalasan yung mga OFW eh. Gusto magpundar sa Pilipinas. Okay, bago ka maging ibang bansa, ano yung parang sinabi mo sa sarili mo na gusto mong maging? Parang gusto mong ibang bansa kasi makapag-travel sa buong mundo or what? Hindi yung Bakit? ko talaga, yung pangarap ko talaga is maging flight attendant na or cabin crew. Pero hindi naman ako pinalat at hindi para sa akin. Paano mo nasabi? Kasi basta Nag-try ka ba mag-apply? hindi parang makita mo naman, alam mo naman sarili mo, 'di ba? Kung So mahina ang confidence mo. parang gano'n siguro. Pero hindi. Kasi hindi mo masasabi yan, hanggang di ka nag-a-apply, hanggang di mo tinatry, di ba? May So, mga basta may mga, sabihin mo. sa change topic. Kasi hindi natin pipilitin, pero still, Baka tayo para talaga doon. Alam mo? masasabi mo naman yung isang bagay pag tinry mo. So hanggang Kaya, di mo tama tinatry, hanggang di mo sinusubukan yung isang bagay, hindi mo masasabi kung para sa iba or hindi. Okay, everything is a risk. Alam mo yan, sa life, sa business, kahit yung pamade mo.
Hindi natin masabi kung saan tayo dadalhin. Pero ikaw, sa 5 years mo, hingi ako rice. So, nahingi ako guys ng rice. Init, sorry. Sa 5 years mo sa Saudi Arabia, ano ang isa sa mga pinakamahirap na pinagdaanan mo as an OFW? Na masasabi na parang gusto mo lang... Nung wala pa akong business, Oo. talagang ano ako, dito? Every time na yung salary talaga enough. Hindi talaga ina. So, malaking Malaki talaga yung, alam mo yun, na parang bagay talaga yung nangyari sa'yo na pomade na nagawa mo, no? Tapos yung market mo talaga. feeling ko nakatulong siya sa mga pangangailangan. Nakatulong siya sa... Kasi kung iba yung lifestyle mo doon, Oo. alam mo yun? Magastos talaga ka enough. bang tao? Hindi ako magastos, sa kalala ng tao magastos ako, pero matipid akong tao. Pero Bakit? sarili ko naman, binibigyan ko ng yung sarili ko, hindi ko masyado titipid. Pag sa sarili ko at family ko, di ba? Oo, so makapamilya ka talaga. Oo. So, ilan ba kayo magkakapatid? 5. 5. Pang-ilan ka sa magkakapatid? Pang-4. Pang-4 ka sa magkakapatid. Oh, so pangalawa ka pala sa bunso. So, excuse me, brother. Ay, sorry. So, wala pa nag-assist. Can I ask for rice? Yes. Thank you. Oy, tikman mo muna yung lobster. Ay, etong ano. So, lalagyan yata siya ng dito, pipigaan. Guys, so ano Payat? tawag nito sa Tagalog? Talaba. Dalawa. So, kaya pinag-grill namin to. So, Payat? pero malansa siya. Oo. Pero ganyan naman yata talaga yun. Yung lasa niya, no? Okay. Sa mga pinagdaanan mo talaga, mostly hindi ka naman na homesick doon kasi noong una wala kang kamag-anak. Noong una, Alam mo homesick yun? Kasi sabi nila, sa Saudi Arabia daw, parang madami daw bawal nung una. Bawal ang babae, bawal ang alak, ang daming bawal kumbaga. Hindi ka na homesick, hindi mo namin siya Pilipinas. Siyempre, so noong una, sobrang pagdaanan ko rin yun. Oh. Yung mga culture shock, di ba? Pero sa awa ng Diyos, nakasurvive naman. Na-survive naman. So, okay talaga yun. Tulong ng mga kaibigan ko doon, tapos, di ba? Do you consider yourself a successful person? Hindi. Bakit? Sabi nila kanya-kanya daw yung definition ng pagiging successful. But, For bakit me, mo hindi nasabi pa kasi yun? parang feeling ko wala pa ako sa mga goal ko talaga. Oo. Alam mo yun? Kaya hindi ko masasabi na successful na ako. In a long-term goal, ano ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Gusto mo bang mag-stay lang sa Saudi Arabia? Or gusto mong pumunta sa mga ma-snow na bansa, mag-for good doon? Kung may opportunity, why not, di ba? Oo. Pero, for now kasi, lalo pag may business ka, Ah. ang isip mo talaga is sa business muna. Ikaw naman. Kaya, set aside ko muna. Pero kung may opportunity, why not, di ba? Kasi ang market mo din talaga, puro Saudi Arabia, no? Filipino. Most of the time, mga Pilipino na nasa Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ako, kamusta naman yung kinakain mong crabs? Eto, gusto ko ito ibukas. Mamaya, pukpukin natin. Huwag mo pukpukin ngayon kasi baka may mapukpuk mo. Hindi, gaganyan siya. Wag. Ayun, Umaya na. Napifeel ko siya. Kasi guys, parang nakaka-curious naman kasi talaga tong si Mr. Crab na kung ano yung, kung gano'n. Eto, nandito kasi yung sarap ng laman. Pwede yan. O hayaan mo na ano natin. Ipupok
push ko to. First time ko pumayag na makausap Oh! sa mga interview. Oh my God, ganito pala yun, may sabaw. First time magpa-interview. Hello, let's eat. So at least, di ba, yung kahit konting pahapyaw lang sa buhay ni Junjun, di ba, Junjun? Pahingi pa nga ako ng Jun, please. Ito? No, hindi, ito. Kasi, Nakapag niya ako guys kasi ilang araw na kayo magkasama. yeah. Simula pagdating ko dito, pinag-drive niya ako. So kung di ka pala katabi nagda-drive, hindi ka papa-interview. Sa kanila din ako guys, sa kanila din pala ako kumuha ng visa. Yeah, so sa mga gusto pala dyan kumuha ng visa from Saudi Arabia papunta dito sa United Arab Emirates. So mag-send lang po kayo ng passport and photo ng white background at tutulungan namin kayo makarating dito. Kasi katulad ni Mr. June na talagang, alam mo sa sarili mo madali lang pumunta dito, di ba? Oo, madali lang. Na nung una parang nagtatanong pa siya, kailangan... Noong una hindi ko alam kung paano yung process. Hey, look. Wow! Noong una hindi mo alam yung process. Oo. Pero nung, di ba sabi mo second time mo dito, nung first time mo, oh my First time. God, look at that. Ang taba. Hindi ko alam kung sinong legit dati. Ay, sorry. Oo, hindi kadalasan naman talaga sa mga Filipino. Madalas, Nakakatakot talagang Oo, akala nila parang, madami kasing na-scam din talaga. Oo. Na parang pag Kaya guys, ingat kayo sa mga scammer Yung pera, hindi madaling kitain. Totoo yan. Kaya doon tayo sa sigurado. So, susunod pala pupunta din tayo ng Saudi Arabia. House tour naman din natin ang bahay ni Mr. June. Ang bata mo pa, ano na yung natutunan mo sa life as an OFW na? Kasi dati matatanda yung mga nagiging OFW, mga tatay, mga nanay. Pero ngayon pabata ng pabata. Ano yung natutunan mo sa life nung naging OFW ka? Una-una natutunan ko tumayo sa sarili kong paa. Alam mo yun? Dati kasi, di ba umaasa lang tayo sa natin. Sa magulang. Pero maaga ako nahubog kasi Bakit? parang nung nag-separate yung mom tsaka dad ko, Oo. parang maaga kami na na dapat ito yung buhay, ito yung totoong buhay. Alam mo yun, namulat. Mayaman ba kayo sa Pilipinas dati? Dati, hindi naman namin masabing mahirap kami. Oo. Kasi nakakain naman kami ng maayos. Oo. Nakapag-aral kami ng maayos. Nung okay pa yung family namin. Nung naghiwalay, so ang laking effect talaga nun sa amin. Bakit? As mga bata, yung Yung mga anak. Oo. Kasi kami talaga yung naapektuhan that time nung nag-separate nga sila. Ano ang Pero naghiwalay na sila, syempre sobrang hirap din na mag-adjust ulit. Alam mo yun? Tapos wala ka ng nanay tatay na mag-ano sa'yo. Kaya ando naman sa mga relatives lang kami napunta. Ay talaga? Ano yung parang yung nanay mo nag-asawa ng iba, ganon? Wala siyang asawa. Wala. Pero bakit napunta ka sa relatives? Kasi nga, naghiwalay sila, di ba? So, siyempre, yung nanay ko, Sa bagay nagmumubon pa no, nasaktan pa, ganyan. So sa iba talaga. so kailangan mag-ibang lugar, alam mo yun. Nang ibang bansa din yung nanay mo? Nag-OFW din? Gusto na maging OFW kaso may problema kasi sa mata. Kaya hindi siya nakarating. Hindi nakarating. Okay, so bakit ka napunta ng Saudi Arabia? Ano yung naging reason na parang gusto ko mga ibang bansa na ako? Bakit? Hindi, noong una naman talaga, hindi ko naman talaga ina-expect na Saudi Arabia ako mapadpad. Nag-apply ka sa... Nag-apply ako sa Philippines, that time kasi andun na yung eager mo na mag-abroad kasi diba, gusto mo nang tumulong agad. Oo. Paano ka napunta sa Saudi Arabia? Saan ka nag-apply? Doon lang Dati? kasi yung that time, yun lang yung hiring. Okay, natin ganito. Di ba ganito sa mukbang? So mapalad ka at nakuha ka sa Saudi Arabia. Ayun, kaya doon na, So, nagtuloy-tuloy na. pero hindi mo na-expect na talagang Saudi pupunta ako sa ibang bansa or talagang syempre. Hindi, gusto ko talaga mga ibang bansa. Oo. Alam mo bang 18 years old pa lang ako, nag-a-apply na akong sa mga agency. Di ba bawal pa yon? Oo. Pinapauwi ako, pinapaalis ako kasi nga, Kasi dapat 21. oo, bata pa daw. Pero that time, kinuha ko siya, parang minamadali ko yung life ko na, yung edad ko, para makalis na kagad. Hindi mo naman dinaya yung age mo. Hindi naman. Kasi may mga Nagantay iba. naman ako. May mga iba Kasi that time, may dinadaya. trabaho naman ako. Oo. Trabaho ako sa
Ano naging trabaho mo sa Pilipinas bago ka mapunta ng Saudi Arabia Seven- kasi BM ka? 70 years old ako, waiter sa Na-try Crew. mo din mag-waiter? Sa Jollibee. Sa Jollibee? Mm. Seryoso? Oh, and then? Ay, ito matasik. Ay, tumatalsik. Sorry. Tapos naging crew ka sa Jollibee for how many years? Contractual lang ako doon. Ay, ito matasik. Contractual ka. Yun yung problema sa atin. 6 months lang eh, no? Tapos after nun, di ba Jollibee and okay lang ba mag-ano ng ano? Oo, brand? okay lang. Kasi Jollibee hindi and naman Red Ribbon, tayo, di ba ano? sister Oo. company naman yun? Oo. Kaya after ng Jollibee, na-absorb ako ng Red Ribbon. Ah. Cashier ano? naman ako doon. Talaga? Ang liliit ang sweldo sa Pilipinas. Oo. Oo. So yun yung nag-push sa'yo para yun lang yung mga naging trabaho mo dun after nang pumunta ka na ng Saudi Arabia. Tapos sa Saudi Arabia, dun ka na sinuwerte. Hindi Mashallah! naman. Kasi parang, di ba, nakikita ng ibang tao yung buhay ni Junbert. Wow! Parang gusto din nila. So, paano ang buhay ng isang influencer na napunta ka sa Saudi Arabia? Paano dumami yung followers mo? Alam mo yun? Kasi nakaka-curious naman talaga na paano nangyari na gano'n na parang from Jollibee, Red Ribbon, sa Saudi Arabia. Paano ka nag-influencer dun? Hindi pa muna yun kasi marami pa Oh. ako naging work. Bago ako nag-abroad. Nagtrabaho pa ako sa Folded in Hong. Ganun? Oo. Trabaho pa ako sa gym, Oh. receptionist. Oh. So, nasa Saudi Arabia ka na, paano ang nangyari? Paano ka nag-influencer doon? Paano nag-start na, ay, pogi pala ako, magbibideo. Ay, may mga ganun. Paano mo nasabi na parang, paano ka naging confident na, okay, sige, push ko tong TikTok or what? Paano? Nung una kasi, mailing naman talaga tayo mag-post, di ba? Oo. So, ayun. Hindi ko pinangarap dati na na magparami ng follower. Oo. Fun lang nung una. Okay. Tapos nung nag-abroad na ako, then na-realize ko na kailangan ko mag-business dito sa amin. Oo. Parang magamit ko yung platform ng social media. Oo. Everything is marketing sa larangan Yeah. ng business ngayon. And then, Kaya ang goal ko hindi lang para sa sarili ko, sa brand namin. sa brand. So paano mo? Kaya pinush mo yun? Kaya pinupost ko siya. Hindi pa naman gano'ng karami yung follower ko, Oo. pero thanks God, di ba? Kasi binigay yung gano'n. Ikaw ba sa sarili mo napopogian ka sa sarili mo pag tumitingin ka sa sarili? Wala. Di ba yung mga ganun factor na parang, ay, nakasalamin ako, ang pogi ko naman yan. Hindi ba? Yung totoo. Parang, ay, naku, narcissistic pala. Oo. Pero, ang dami nakaka-admire sa'yo. So, sa brand mo kasi, puro lalaki din talaga ang mga target mo dun eh, no? At least, alam mo, masarap tulungan yung mga kababayan natin na ganyan, nagtutulungan na ikaw may business ka, so nakikita nila dito na, guys, alam niyo pag gusto niyo umorder ng FS Pomade, so it's hair wax, i-message niyo siya, pagkapos kahit sa office yun namin kuhanin, kasi gusto ko lang din tulungan din si Mr. Junbert kung, alam mo yun, yung sa business niya, so syempre, ang Tulungan daming, lang tayo. Mag-refer din ako sa'yo ng mga Di ba? mga visa, ganyan. Kasi alam mo, syempre Filipino, madalang sa mga Filipino OFW yung katulad mo mentality na nag-i-start. At you don't know, baka mamaya mag-boom yan or what, di ba? sana. Lahat Oo. naman ng mga business owner, ganun yung Oo, pangarap. nag-i-start naman talaga sa mababa and then continue mo lang. Saka nakikita ko guys, kasi minsan, syempre friends kami sa Instagram, nasa magazine ka pa ng Saudi Arabia, mga ganyan na. Ano yun? Anong magazine yun? Fashion Week lang yun. Tapos hawak-hawak may pomade. Di ba? Mamaya ko ito kainin. Masarap. Ipapukin mo. Mamaya pa after to kasi baka mamaya mag-mapok. Ay! Baka maano. Okay. So sige. So guys, medyo mainit na. So tatapusin namin to at kakain muna kami ng very light pa. Pagat. Oo, kasi masarap pa siya. So ang laki-laki nitong binili namin. Tada! Grabe. Medyo pricey din siya dito kahit nasa fish market. Paano pa pag kumain ka sa mga 5-star hotel, no? Di ba? Nakaputin tayo ng mga 5,000. 4,000. Dirhams. Oo. No, mga siguro 1,000 to 1,500 siya. Okay. So guys, sige. Hindi, pag 5-star, mahal na to. Pag 5-star, mga mahal na ano dito. Pero, yun muna guys, medyo mainit. At, kukontinue natin, kwentuhan natin ni Mr. Junbert. So, Mr. Junbert, ano yung gusto mo sabihin sa mga followers mo, mga nanonood sa'yo ngayon?
Okay mo din to. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Kasi most naman sa mga follower ko is OFW, di ba? Ayun, patuloy lang tayo mangarap, di ba? Sabay-sabay tayong mangarap sa buhay. Ayun. Kasi alam ko naman lahat ng OFW may mga pangarap yan eh. Oo, Hindi naman yan mag-abroad yung mga yan kung wala silang pangarap. Oo. Kaya, ayun, tuloy-tuloy lang natin. Ayun. Sana bigyan pa tayo ng malakas na pangatawan ni Lord. Ikaw na broken ka na ba? Broken? Kunwari mo na in love, na broken. Normal naman yun sa tao. Pero hindi ko siya masyado bilang priority. Hindi priority. Hindi talaga more on ka? Business talaga. Business, family. Kung alam mo kung alam mo yung life ng tao, baka maintindihan mo. Grabe na alam life na to. Okay guys, so sige, kain muna kami. Kainin mo yung lobster kasi ako nakakota na ako, baka mahilo na tayo. So mamaya guys, pupunta kami sa Global Village at yun, igagala natin si Mr. Junbert together with the family. Ang sarap niya. No? Okay, so sige guys, yun lang muna and thank you sa panonood. Sige, bye! So guys, i-follow nyo pala si Mr. Junbert sa kanyang page. Ano yung page mo sa Facebook page, John Junbert Bartolome. And Instagram, I'm Junbert. TikTok, Junbert Bartolome. Nice. So, i-follow nyo siya guys para makita nyo din yung mga content niya. Pagkapos, yung FS Pomade kung gusto nyo bumili sa Saudi Arabia or kung nandito kayo sa Dubai, UAE. Kung interested po sila sa Pomade, mag-message sa amin or visit nila yung page namin. Yeah. Okay, so ganun na lang guys. Mainit. So, kukontinue namin sa susunod. Sige, bye! Bye-bye! Bye!